Worship. Hallelujah! Hallelujah! Are you ready to dance for the Lord? Let the joy of the Lord overflow in you that you can contain but worship this morning. Hallelujah! In 2 Samuel, when the Ark of the Covenant arrived in Jerusalem, it says in the Bible that David danced with all his might. So this morning, the presence of the Lord is here. Amen? The presence of the Lord arrived in this place. So let's dance with all our might. Amen? Hallelujah! Let's worship! Hallelujah! Worship you, Lord! I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're staring up deep, deep wells, staring up deep, deep waters. We're gonna dance in the rain. Come on, let's dance in the rain. 'Cause we're staring up deep, deep wells, staring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Now I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, and you're releasing, and we will never be denied. Oh, let's steer our worship, 'cause we're staring up deep, deep wells, staring up deep, deep waters. We're gonna dance let's dance in the river. 'Cause we're staring up deep, deep wells, staring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We sing deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. And we're walking into deeper waters, going after you. Let's go! As we sing this bridge, it says in the lyrics, if he goes to the left, if Jesus goes to the left, we will go to the left. And if Jesus goes to the right, we'll go to the right. So we sing, we will follow you, Jesus. And if he goes to the left, we go to the left. If he goes to the right, we go to the right. We're gonna jump. Let's jump. Jump. If he goes to the left, if he goes to the left, we go to the left. If he goes to the right, we go to the right. We're gonna dance.
declare this as we worship. Sing, you are the way, you are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Come on, church, let's shout. You are the way, you are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, you are the way, you are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Sing it again. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Hallelujah. Thank you, Lord, for we worship you, Lord, by faith, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence in this place. Let's continue to worship him. Hallelujah. This morning, Lord, meet us, Lord, where we are. Hallelujah. As we worship you, Lord. And the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song itself is not what you have required. Oh Lord, you search much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Sing, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus.
Sing it to God, just you and God. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
to bow down. Here I am to Let's lift up our say voices. that you're my God. Lord, here I am. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord, nandito po kami upang lumuhod sa iyo. Bow down. Pwede bang lumuhod tayo sa Panginoon? Here I am to bow down. Ulitin natin ang amin. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa presensya ng iyong Espiritu Santo, hayaan mo nga na patuloy turuan mo kami, ituwid mo po ang aming mga puso na tunay nga na ikaw ang dahilan kung bakit po kami nandito. Here we are to bow down. Hindi lang po ang aming tuhod. Yes, literal na nakaluhod po kami. Pero tulungan mo kami na yung aming mga puso, yung aming mga buhay ay nakasuko din sa iyo, Panginoon, sapagkat yun po ang mas mahalaga sa iyo. Habang tinitignan mo ang bawat isa sa amin, hubugin mo ang mga puso namin nang naaayon sa iyo. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, kumilos ka, hinahayaan namin ang iyong Espiritu Santo na hubugin kami, patuloy na i-convict, patuloy na magliwanag sa amin. Ikaw ang magpagaling sa amin. Salamat po sa iyong habag at biyaya. Tinawag mo po kami sa iyong kapulungan. Tinawag mo kami na maging karapat-dapat na lumapit sa iyo dahil sa iyong anak na si Jesus. Kaya salamat, Panginoon. Ngayong umagang ito, we want to listen to your word. Not just a word from a man, but the voice from your Spirit. Give us a heart, give us a spirit that is open to you, Lord, this morning. We offer our whole being to you. We offer our life to you today. In Jesus' name, all the people of God say amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Habang inihintay natin yung mga children
na pumunta sa kanilang rooms. Pwede naman po tayo mag-move forward, please, sa harapan upang mas maganda po yung mas nasa harap. Please, yeah, thank you. Yeah, so that those who will come later ay hindi na mahiyang pumunta sa harapan. Amen. Thank you for your being obedient. Yeah. Ayan, praise God. Amen. Happy Father's Day. Kasi hindi tayo nag-Happy Father's Day dito. Kaya Happy Father's Day. Last week, nandito tayo. Sino yung mga nandito last week? Amen. Masaya naman, no? Ang dami natin nung last Sunday. Marami naman tayo ngayon. Although may mga vacant, may mga konting vacant seat. Lagi naming nalilimutan na bumili ng upuan. Tita May. So, praise the Lord. It's the last Sunday of the month of June. So, ibig sabihin, papasok na tayo doon sa second half of the year. Wow, ang bilis, So, itong last Sunday ay alam natin kung ano ang meron tayo. Anong meron tayo? Reminder. Prayer and fasting. Sino ang nag-prayer and fasting? Praise the Lord sa hindi nakalimot. Praise the Lord sa mga kumain. Amen. Mabiyaya pa rin. Don't feel bad kung hindi kayo nakapag-prayer and fasting. Pero I'm encouraging you to have a prayer and fasting every Sunday. Of course, mag-umpisa ng Saturday evening, then until noon. Ang dali lang yan. Pagkatapos ay, kung pwede nating dagdagan, mahasanay tayo. Di ba? So, pero before I begin, dito sa last topic natin sa June, I can 3 or 2 by 2, ay kuha kayo ng partner. Ang ipag-pray mo sa kanya, Lord, palaguin mo ang kapatid na ito, pagpalain mo siya, pabaitin mo siya, maging masunurin siya, Panginoon, sa iyo. Sige, come on. Totoo yun. Yun yung prayer na yun. Lord, hayaan mo na yung faith niya ay lumago. Come on. Grab a partner. Grab a partner, please. This is a Sunday prayer and fasting, so it's good to pray with your brother, with your sister. Sige, start na. Let's start. Let's start. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, let your people pray with one another and love one another. Care for one another, Lord. To be caring with our faith, caring with our walk with you, helping one another to, Lord, makaraos sa mga sitwasyon ng buhay. Iba-iba po ang sitwasyon namin. I pray as we pray together, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name. Naipag-pray nyo na po ba? Amen. Huwag niyo masyadong tagalan. Ayan. Kuha pa kayo ng isang partner uli. Ayan. Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Kuha pa kayo uli ng isang partner. Yung hindi nyo katabi. Yung dito. Ano naman? Exchange chairs. Exchange sides. Sige, come on. Kasi baka hindi kayo nagkikita eh. Sige, come on. Grab a partner. Yung mga nasa likod, grab a partner. Sino yung nasa likod na yon? Grab a partner. Yung nasa likod, yung mag-asawa, nakikita ko kayo. Grab a partner as much as possible ay yung hindi nyo laging nakakasama. Ganon din ang prayer uli. Kung meron kayong gustong ipag-pray na iba, okay lang. Basta maigsi lang. God hears even the most simple prayer and short prayer. Hallelujah. Hallelujah.
Lord, bind us with your love. Bind us with your love, O God, as we pray with one another. Huraya masakayara na masunomukuyo na mararabayande. Oh, yes, O God, Spirit of the Lord. Fill us with your love. Fill us with your presence, Holy Spirit. Oh, rabayande bakarabababayande. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us love one another. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tapos na ba? Sabihin mo sa katabi mo, sa prayer mo, sabihin mo, brother, sister, I love you with the love of the Lord. Amen. Ulitin mo, brother, yung merong feelings talaga at merong ano sa Panginoon. Totoo yan. Paminsan-minsan ay kailangan nating marinig na somebody or someone love us. Sabihin mo ulit, brother, I love you with the love of the Lord. Unconditionally love one another. Amen? Minahal tayo ng Panginoon. So, pwede na tayong umupo doon sa inyong paboritong upuan. Magandang umaga po. Praise the Lord sa taas. Nagpe-pray together. Parang kulang doon sa taas, ano? Kulang yung mga tech group. Huraya masakara bababayan. Bababayan. Yes, karababayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang ating pinag-usapan ay about pain because growing pain, yun yung ating theme for the whole month of June. Pinag-usapan natin, pag umaakyat ka ng heights, umaakyat ka sa mataas, panigurado mayroong pain kang mararamdaman. Even before going to heights, yung mga umaakyat ng bundok, nagtitraining muna, may mararamdamang pain dun sa pag-discipline na gagawin. Kasi may discipline yan na tinatawag. No? So, mag-jogging ka, maglalakad ka. So, as you train, may pain, physical pain. And maybe there are mental pain. Na minsan sabihin ng coach mo, ang bagal mo, kung ikaw ay maramdamin, masasaktan ka, di ba? There are pains. So, pero we need to learn how to handle and face pains in life because pains are inevitable. Yun ay hindi mawawala sa mundong ito. Of course, there are pains that we need to avoid. Alam niyo ba yung mga pains na dapat i-avoid? Yung pains na ang dahilan ay yung katigasan ng ulo natin. Di ba? Yung pains na kung saan nasaktan tayo kasi matigas ulo natin. Katulad nung lagi kong kinukwento, sabi ng tita ko, nanay-nanayan ko sa San Pedro, si Chalita, na mahilig akong mag-ano ng electric fan, ginaganon-ganon ko yung electric fan, huwag mong sundutin. Kasi yung sentro ng electric fan, makintab. Gusto ko, tas bukas yung pinakagitna, ginaganon ko. Masasaktan ka niyan, ang kulit ko. Bata pa ako noon. Nung nasundot ko, ayun, that's the cause of my stubbornness. So there are pains that are causes of our stubbornness. So, if your pain is caused by your stubbornness, talagang mamaya pag-usapan natin, magandang magbago tayo. Amen? Amen? So, yun ang totoo. May mga pains tayo na dahilan. Pero may mga pains na dahil talaga sa mundo, dahil sa ibang tao. Nasaktan tayo ng ibang tao, pinagtiwalaan natin, nasaktan tayo. Or may mga pains physically. Pero regardless, physical pain, whatever pain, even right now, I believe there are pains that we are experiencing. Na minsan yung pain nasa iyo, pero ang taas na pala ng tolerance ng pain mo. May sakit ka, pero hindi mo na pinapansin. No? Masakit ulo mo, pero sanay ka nagsumakit ang ulo. Di ba? Yung migraine mo, parang hindi mo na pinapansin, pero masakit ang ulo mo. Now, can we read the first verse na nandyan? 1, 2, 3. He will wipe every tear
from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Pag sinabing death, no? Pag sinabing mourning, o yung pagdadalamhati, crying, it talks about pain. And imagine a world without pain. Sino yung gusto na ang mundo ay wala ng pain? It's a beautiful world. Di ba? And that is God's promise. Ito'y gagawin ni Lord. One day there will be no pain. But the reality is that one day is not today. Hindi pa ngayon yung sinasabi ni Lord na yan, na He will wipe every tears. Ibig sabihin, tatanggalin yung luha. Maaaring yung iba yung luha natin, hindi literal na luha, pero yung puso natin dumudugo. No? No more death. Death is painful. Even Jesus Christ cried when He resurrected Lazarus. Kahit i-resurrect niya, umiyak pa rin siya. Because death is painful. And all of us experience someone who love us or we love ay pumanaw. It's painful. And we mourn and we cry and there is pain. Now, since yung pangako ng Diyos na yan na one day o one moment na darating si Lord, praise God, malapit na dumating si Lord. I believe malapit na dumating si Lord. Amen? Yung earthquake, sunod-sunod. Grabe. Lord, we pray for those people who were trapped dun sa mga rubbles, sa mga na-earthquake, sa South America. We pray for your grace and mercy. Na kung buhay pa sila, ma-save pa sila at higit sa lahat, ma-save sila sa spiritually, makilala kanila. Even those yung mga kamag-anakan at mga tao sa paligid. Sa amin, Panginoon, that it will be a reminder that we need to be alert and to be ready of your coming. And we need to be like Noah shouting, Jesus is coming. Judgment is coming. So Lord, allow us not to be complacent and to be distracted about many things, but to think of one thing, it's about you, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Now, hindi pa perfecto ang mundo and there is pain. There are pains, different kinds of pains, psychological, emotional, physical pain na nararamdaman tayo. Lahat ng lahat ng mga nakaranas ng pain, magsabing amen. Yung nakakaranas, magsabing amen. Talagang ang dami Sabihin mo sa katabi mo, masakit. Yung sakit natin medyo lagyan natin ng comedy yung sakit kasi pagka puro sakit, masakit talaga, mag-iiyakan tayo. Okay? Ulitin natin, sabihin mo sa katabi mo, yung talagang sakit. Ano itsura ng kasama mo? Of course, pain is serious thing. Pero totoo talaga, di ba? Pagka dumadaan ka sa pain, masakit talaga, hindi ka mabiro Pero pag natapos na, nakaranas ka na sa pain mo, nabibiro ka na, di ba? Nagiging biro mo na. Pero sa totoo, pain is serious. So, ngayon, hindi pa perfect ang mundo, nararanasan ng pain, o nakakaranas tayo, at makakaranas tayo, masasaktan tayo in different area of our life. So, simple yung ating pamagat. Basahin natin. Ano gagawin natin sa ating mga pains? Of course, may mga tao na nagtatago ng pain. Meron palang pain na nararamdaman. Yung iba, physical pain. Yung iba, emotional pain. Yung iba, spiritual pain. Pero tinatago. So what should you do with your pain? Pain is inevitable, but how we respond to it determines whether it becomes a burden or a blessing. Of course, burden naman talaga ang pain, but it can turn into a blessing when we know how to deal with pain. God can use pain
God can use pain not only to heal us. God want to heal you. But to shape us. Amen? God can heal you, but not just heal you, but shape you o hubugin ka sa gusto ng Diyos na maging isang nilalang, isang tao, isang Kristiyano because of pain na you become humble and dependent and always lumalapit sa Lord. Amen? Hindi yung masyado tayong kumbaga, kaya ko to. Okay naman yon, pero I tell you, wala talagang independent. We need to depend on the Lord. Una, anong dapat natin gawin sa ating mga pains? Lahat ng mga nakaranas at nakakaranas ng pains sa buhay, magsabing amen. Kaya, para sa atin ito. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo ito. At para sa akin. It's easy, pagka may preaching kasi, it's easy na maganda yung naiisip mo yung sayang, wala yung si brother, wala yung si sister, wala yung kaibigan ko, sana narinig niya ito. Madali yun. Maganda naman po isipin yon, di ba? Naiisip natin yung kaibigan natin at kamag-anak natin, sana narinig yung mensahe. Pero, sa totoo po, bawat mensahe na maririnig natin ay para sa lahat. Para sa iyo rin ang mensaheng ito. Kaya para sa iyo yan at para sa isa't isa. Sa sarili natin. Okay? Number 1. Let your pain, basahin natin. Ang sabi po ng verse na ito, basahin natin. 1, 2, 3. He heals the brokenhearted and alam niyo po, mahal po tayo ng Panginoon. Ang isang karakter ng Lord, omniscient, He knows your pains. Those pains that are hidden, those pains na ikaw pala'y binuli nung ikaw ay kabataan at hanggang ngayon nasa puso mo yung words lang iyon. Pero words are powerful words na ikaw ay binuli at hanggang ngayon, because of that words na sinabi sa iyo, it's a pain and it's a cause of your insecurity. But God knows your pain. Now, even ang mga tatay, ang mga tatay, even mga nanay, ang mga tatay normally matiisin pagka may sakit physically. Mataas ang tolerance ng mga tatay. No? Yung kahit masakit na, okay lang. Di ba? Kaya lang ang masama doon, okay lang. Tapos, vlog. Kaya nga, mas marami daw mga babaeng buhay kaysa sa lalaki. So, pero God knows your pain and He wants to heal you. Psychological, emotional, spiritual, physical, relational pain, God wants to heal you. Ang problema, sa isang taong may sakit, hindi yan gagaling kung hindi pupunta at lalapit sa doktor. Nung ako ay nasa pa-check up sa ICU, nung ako'y na-ICU sa Medical City, pinagagalitan ako nung doktor ko at sinasabihan niya ako, kayo kasi mga pastor, Kristiyano po yung doktor na yun, pero kayo kasi mga pastor, hindi kayo natatakot mamatay. Yung pastor ko, sabi niya, ililibre ko na nga lahat sa heart, ha? Ililibre ko na nga lahat, ooperahan ko, kasi may barang puso. Ayaw niya. Ayaw niyang pumunta sa akin. So, wala nang masama na magpa-doktor, ha? Si Lord, na healer natin, God wants to heal you in many ways. At pag pumunta tayo sa doktor, si Lord pa rin ang completely siya ang magpapagaling sa atin. Amen? Pero may ginagamit siya. Now, una nating lalapitan sa ating mga pains, sa ating mga dapat na sakit at sakit na nararamdaman, ilapit natin kanya. Amen? Lord, ito pong nararamdaman ko. Lord, masama, sumakit ang puso ko dito sa brother na ito, sa sister na ito. Lord, binibigay ko sa iyo. Lord, medyo sumama ang loob ko sa kanya.
sumasama rin ang kaisipan ko sa Kanya, Lord, patawarin mo ako. Di ba? Yeah? Ganun po yun. Amen? So, whatever pain is in your life right now, this is serious. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, don't take it for granted. Ay, wala yan. Sa totoo, yung maliit na pain, lumalaki. Lumalala. Minsan yung isang galos, lumalaking sugat, nai-infection. Di ba? So we need to allow the healing of God to heal us. So come to the Lord. I don't know your pain. Hindi ko alam yung pain mo ngayon, kapatid. But God knows your pain. Come to the true healer. Healer of our body, healer of our emotion, healer of our mind, healer of our soul. The deep healings that need to be healed, ang Diyos lang ang makakaabot. May kanta kanina. Yung umpisa, masaya siya pero actually, pati yung words deep, Nasaan si singer? Nasaan si... Alika, AJ. Tawagin ko yung magandang batang ito. Manang-mana sa mga magulang. Hindi ko sasabihin sa nanay, sa tatay. Ano yan eh? Fusion ng mag-asawa yan eh. Yan. Paano yan? Yung umpisa? If he goes to the left, Oo. yun po yung kanta. Tapos yung chorus, yung deep, Deep cries out to you. Deep cries out to you. Yeah. We Gusto nila, yeah. we cry out to you, Jesus. Huwag ka muna. Di ba, deep, may mga deep pain, pero may mga deep healings. Amen? Or in other words, inner healings. Those healings that need to be healed inside of us. Amen? At ang sabi nung umpisa? Di ba, yung water, living water. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Okay. Alam niyo, gusto ko po kasing maintindihan natin, yung pagkakakantahan natin, dapat talaga iniintindi natin. Ngayon, kung hindi po natin naiintindihan, tanungin po natin kung sino man ang pwede nating tanungin. Kasi kung hindi natin naiintindihan, huwag kang aalis Kung hindi natin naiintindihan, hindi po magiging worship and praise yung ginagawa mo. Opo. At hindi ka mapagpapala. Iindak ka lang, pero walang mangyayari sa'yo. Walang connection sa Diyos. You need to understand. Now, yung living water si Jesus yan, nasa chapter 4. No, not chapter 4 ng John, chapter 6 ba, 7. Well, anyway, sigurado ako nasa chapter 4 ng John. Living water. Now, kailangan daw mag-dive ka doon sa living water. Pabayaan niyo muna yung poging bata, okay? Alam ko, mas pogi sa akin, mas maputi sa akin, pero Simon, dun ka muna. Yung mga nanay at tatay, pabayaan niyo lang. Sige, okay lang yan. Ngayon, magandang pupunta sa dagat o sa ilog, tabing ilog. Sino yung mahilig mag-swimming? Sa Europe, may heat wave. Bawal pumunta sa ilog, sa bridge, pero nagtatalo na sila. And lenient ang batas nila ngayon doon. Kasi ang tindi, hindi sila hinuhuli kahit bawal. Kasi ang tindi ng heat wave. Nagtatalo na talaga sa river. Now, kayo mahilig ba sa dagat at sa river? Ha? Sino yung mahilig mag-swimming? At sa swimming pool? Yeah. Pero mas hilig natin sa swimming pool pagka hindi tayo marunong lumangoy, di ba? Sino yung nandito pag nasa river at nasa sea or beach, sa gilid lang? Amen. Sino yung mga sagi dito? Sagi. Mga sagi-gilid. Well, masarap na doon. Amen? Pero iba yung habang lumalalim dito, ay sarap. Hanggang dito di ba?
Pero yung lubog na, sino yung pupunta sa lubog na? Aba, matitindi Alam niyo ba na, tapos yung marunong lang mag-dive, yung gumanon, yung nakikita yung corals. The more you go deeper, the more it's fun. Alam niyo ba na pagka nasa ilalim ka ng tubig, wala kang maisip? Subukan niyo. Pero kung hindi ka lumalamoy, huwag mo subukan, okay? Baka hindi ka marunong lumangoy. Sinabi ni Pastor Ako pa nasisi. Hindi, pag marunong ka lumangoy, yung pag ikaw ay lumalagay, nagda-dive, wala kang maisip, kundi tinitignan mo lang yung nasa ilalim. Going deeper in the Lord, marami kang makikita na hindi mo pa nakita, which are beautiful. And going deeper kay Lord, yung healing natin, padigmo lalo kay Lord. Minsan yung binibigay natin kay Lord, yung mababaw lang Amen? So, ibigay natin kay Lord yung deep. Let your pain be healed by Jesus. Hindi ko alam yung mga deep pain ninyo. Ako pwede ako magkwento, pero minsan hindi natin maikwento talaga. Nahihiya kasi tayo. Kaya nga deep secret lang Ayaw, baka walang nakakaalam na iba. O isa lang ang nakakaalam. O si Lord lang ang nakakaalam. Now, let Jesus heal that deep pain and then go deep to Jesus, to the living water. Amen? Para maintindihan natin. So, isang pasadang mahal na anak. Okay, sige. Left, right. Yeah. Diba? If he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the right. We're gonna... Walang music. Walang Okay. Alam nyo kasi bakit go to the left, go to the right, going sa deep water kay Lord, you need obedience. You need submission. Hindi yung gusto mo. Amen? Minsan para tayong, pasensya na for the word, minsan para tayong ganon. Hindi ko na gagamitin yung word, di ba? Sinasabi nila parang ganon tayo. Mga batang mental. Okay na yan. Sabihin na nilang batang mental, at least si Lord ang kasama natin. Di ba? Hindi lang nila naiintindihan kasi faith goes beyond what we see. Di ba? So, when we obey the Lord, we are going deep waters. Amen? When we obey the Lord. So, ang plano ko rito ay maiksi lang ako, pero ewan ko, matagal na akong pastor kasi, kaya sa dami ng aking, gustong sabihin. Okay. 1, 2, 3. If he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump in the river. Jump. Everybody, if he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance in the river. Dance, everybody. If he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the right. We're gonna shout, everybody. Shout. Amen! Thank you. Di ba? It's practice yun. Actually, habang kinakanta mo yun, pwedeng may maiisip ka na pinagagawa ni Lord sa'yo. Di ba? Pagka naiintindihan mo yung kanta, it becomes a praise indeed and worship to the Lord. Intindihan natin, okay? Kaya napakahalaga rin na maaga po tayo para nakakasabay tayo sa kantahan. Amen? Now, so let your pain be healed by Jesus. Yun yung una. Bring your pain honestly to Jesus. Don't suppress or deny it. Minsan denial yung iba. Surrender your pain. Jesus not only forgives sin, He heals broken-hearted. Broken heart. Amen? Yung mga broken heart natin, ibigay na natin kay Lord. Huwag na nating balik-balikan. Huwag na nating i-rewind. Pagkatapos, dinadama natin lagi yung nakaraan na sakit. Ang saklap. Di ba? Mga kapatid, let the Lord heal us. Pag naaalala mo, sumasama ang loob mo. Di ba? Nire-rewind mo kasi, hindi mo pa binibigay ka, Lord. Ako pag may mga
pangit na nakaraan na nasaktan ako? Naalala ko, minsan nararamdaman. Totoo naman yan, nararamdaman. Tapos maalala ko, ay Lord, binigay ko na sa iyo ito, Lord. Tapos, change your thought. Amen? Huwag kang bumabad doon sa pangit. Hello? Doon sa pangit na isip at pangit na nakaraan. Hindi ibig sabihin, hindi ka matuto doon. Healing may be instant or gradual. Minsan instant, minsan gradual. Minsan isang iglap, minsan ay kailangang daanan mo. Pero, this is for sure, Jesus, our Lord, is the true healer. Siya ang tunay na nagpapagaling. Christ is always our healer. So bring others also to our healer. If you know someone who is hurting, it's our responsibility as people of God to bring them to the healer. Amen? Alam nyo, yung iba nga pagka noon, lalo nung araw, uso ang albularyo. Meron pa rin namang albularyo ngayon. Ay, nagpapagaling yun. Yung mga nanununo, yung mga naduduwende, dalhin doon. Kilalang kilala yun. Dinadala kahit galing pa sa ilang probinsya ang dinaanan, dadalhin doon sa albularyo. Pero mas magandang dalhin sa tunay na manggagamot. Amen? Sa Lord. So bring others to Jesus, those who are hurting spiritually, physically, emotionally. Jesus is the healer. And pain surrendered to Jesus becomes a testimony of His healing. Mga kapatid, lapit kay Lord. I believe may mga pinagaling na si Lord sa ating buhay. Maaaring hindi physical, pero may mga emotional healing si Lord sa inyo. May mga spiritual healing si Lord sa inyo. May mga directions na mali at sakit ng ating buhay, but the Lord healed us. Yung may mga pinagaling na ni Lord, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. So, pero patuloy dahil hindi po perpekto ang mundong ito, you will feel pain. So always come to our healer, Jesus Christ. Pangalawa, basahin natin. Let your pain warn you. Basahin natin. And take refuge. Proverbs 27:12. The prudent or the wise, yung matalino daw, ay nakikita yung danger and take refuge. Ang pain can be a warning to us. Pag ikaw ay sumasakit ang tiyan, na-appendicitis na si di ba? Nasaan si Jeff? Si Jeff. Sino na appendicitis? Jeff, si Jeff, di ba? Sino pa? Halika nga, Jeff. Halika. Bilis, halika. Sama loob halika. Sabi, kita ko yun Binagsak Hindi. Ito, maliit pa ito. Kasama ko na to Ganyan pa lang Napakabait nito ng bata ito. Jeff, palika! Lalayo yan. Anong pakiramdam nung nag-umpisa sumakit ang appendicitis mo? Wala mga... Sumusuka. Masakit ba? Sobra. Bago sumakit ng masakit? Kailangan mo siyang i-press ng pillow Para nakikita niyo yung mga kapatiran, magtatawag talaga ako rito. Unplanned. Look. Yan. Ano po, masakit puso. Sumusuka, tapos yung panlasa mo sa pagkain, lahat na mapait na. Mapait? Pero mapait na, masakit na, mapait pa. Tapos diba? nilalabas mo na siya. Nilalabas. Pagka lunok mo sa bilal. Tapos kailangan mo siya i-press ng pillow para... Matitiis mo pa ba? Hindi na. Hindi mo na talaga kaya. Sobrang sakit niya. Yeah. Yung sa akin kasi hindi naman po siya worse. Yung pumutok.
nadala po kagad ako. Kasi sabi ng doktor, in case daw na pumunta ang appendicitis, mga ganito yung hiwa. Kasi lilinisin siya. Pagka pumutok. Kasi yun sa akin, ganun lang. Tsaka yun, hindi masaya sa hospital eh. Hindi masaya sa ospital. Totoo yan. Magastos na malungkot pa. Lalo ka lang magkakasakit dun eh. Mahal ang bayad. Ang dami iniisip eh. Ano ka lalabas? Amen. Salamat sa iyo. Palakpakan natin Thank si you. Jeff. Masakit talaga. Yeah. Meron kaming kilala yung pastor. Nalaman yung kanyang yung bayad sa ospital, natuluyan. Hindi totoo ito, kwento ni Pastora. Pastora Tess, I pray healings. Si Pastor Gani na ating pinagpe-pray, dilat na. After 1 month in ICU, nasa private room na siya. Nakadilat na siya, pero meron pa siya, hindi pa siya nagsasalita. That's painful. Ang kanilang ginastos at going, 2 million. Si Lord nag-provide, pero 2 million, wow. Kung saan nanggaling, praise God. Pero hirap nun. At tapos, naiintindihan ba ako? Iniisip ko, kung naiintindihan ba ako ni Bishop Gani, pinuntahan namin nung Monday, no? Magpalakas ka na, magpagaling ka na. Sabi ko, abay, nag-brown out sa amin kahapon. Father's Day, di ba? Thursday ba? Ayun, nag-iisip na ako mag-solar. Sabi ko ganyan. Nagpakuha ng papel at ballpen. Ang tagal nakahawak sa ballpen at sa papel. Kinukuha na ng misis niya, si Pastora Tess. Tapos sabi, ayaw. Tapos nagsulat. Hindi maayos yung sulat, pero maintindihan. Mag-solar ka na. So, ano man ang kalooban ni Lord, baka mag-solar tayo. So, now, it's very painful yung nasa ospital dahil may sakit. Bakit napunta sa ospital? May sakit kasi. Yun nga lang, ang pain is a warning actually, and do not take it for granted. Di ba? Mahirap i-take for granted ang sakit. Yun lang simpleng, forgive me, I will say this is natural naman ito. Pag ikaw ay nadudumi, gusto mong ma-CR, anong mararamdaman mo bago ka dumumi? Yung mapa-fart ka lang, di ba? Medyo sasakit mo na yan, no? Di ba? Ay, cute yung anong yan. Di ba? Ayoko nung bakulaw na Ganun lang. Pero matindi yun. Medyo, maasim yun eh. Pero sa totoo, bakit sumasakit? Meron dapat lumabas. Hello? Pero kung pipilitin mong nandiyan ba si Macdo? Hi Macdo, naalala kitang bigla. Anyway, hindi ko ikukwento dito. Inside story na lang. Di ba, sasakit. Hindi pwedeng pipigilan mo, ay, kaya ko to. Di ba? Talagang concentrate ko to. Pagka sumasakit na ang tiyan mo, anong kailangan mo? Takbo na. Di ba? Punta ka na sa dapat mong puntahan. It is a warning. Tawa. Pero this is true. This is natural na nangyayari sa atin, yung pain. Pero may iba't ibang klase nga ng pain eh. Kailangan maging spiritually, psychologically, relationally, if there are pains that are happening, it can be a warning. Don't take it for granted. Kasi kung sumasakit ang tiyan mo, pinigil mo, lalo na kung may LBM ka, kaya ko to. Hindi, pero pag sumasakit na talaga ang tiyan mo, naghahanap ka ng diba? Talagang ang linaw ng mata mo, naghahanap kung nasa mall ka, naghahanap ka talaga. Naghahanap ka ng masisiaran. So, physical pain warn us
that something is wrong with our physical body. Emotional or spiritual pain can also alert us to what? To unhealthy relationship. Di ba? Ma-alerto tayo na pag may pain sa atin emotionally and spiritually, minsan yung unhealthy relationship yan eh. Or sinful habits, wrong priorities, or spiritual drift, or ikaw ay napapalayo na sa Diyos, may mga pains kang nararamdaman, it may be a warning. Hello? Kung may mga relasyon tayo na hindi tama, tapos lagi ka nasasaktan, baka yan ay warning ni Lord. Hello? I'm preaching this, saying this, because it is concern from the Lord and it's concern from me as your pastor. I need to say it. Diba? So, whatever pain you are experiencing, it can be a warning. Look at it. Pray for it. Lord, ano ba ito? Diba? Learn to ask, Lord, what are you showing me? Pain can be God's alarm before great damage occur. Ang sakit na nararamdaman natin ay magandang warning para hindi na yung matindi pang damage ang mangyari sa buhay mo. Di ba? So, yung pain, sabi ni Pastor, nag-preach siya rito, Pastor Polo, pain has purpose. And one of the purpose is this one. It warned us. Hello? It warned us. Truth, pain can be God's alarm before greater damage occur. Number 3, may natutunan ba tayo dito? So, mga kapatid, yung mga pains na nararanasan natin, minsan kasi kadalasan yan ang humahad lang sa atin para mag-move on, para mag-grow, para umakyat sa ating dapat akyatan sa ating spiritual life. We need to allow the Lord to heal us and warn us. No? Now, third is let your pain, basahin natin. 1, 2, 3. Let your pain teach you. Diba? Sabi, sumunod sa batas trapiko. Ayaw mo sumunod. Hindi, beating the red light. Sumunod sa batas trapiko. Hindi, 150 kilometers per hour. Okay lang, masaya. Pero kung alam na nagkakarera dyan sa Tagaytay, kakarera, mga anak mayaman. Dati yung going to Tagaytay, yung Paseo, Nubali, wala pang Nubali, ano yan na-alarma ng mga pulis yan Nabalita pa sa news yan, sa TV Patrol. Pagka madaling araw, maraming nagkakarera mga kabataan dyan, hanggang Tagaytay. Drug race. Pero meron akong kilala na na-aksidente dahil doon sa ganong gawain nila. Siyempre, may nananaway, pero hindi tumitigil. Hindi ko alam kung tumigil nung sila ay na-aksidente na. Actually, ang nakakalungkot, may namatay doon. Minsan, sinasaway tayo, may warning na, pero ayaw pa rin tumigil. Kaya minsan kailangang masaktan. Pero yung iba ang kulit, nasasaktan na, okay lang. Mga kapatid, if nasasaktan ka sa ginagawa mo, stop it. Let it teach you to stop. Hello? Di ba yung mga lasenggo, yung mga lasenggo, pag nag-inom yan, talagang laklak. Tapos pagka yan ay nagsusuka na,
ano sasabihin? Sino yung mga naglasing nung araw? Nung araw, naglasing ako nung araw eh. Pag sumusuka na, pasensya na for the word, vomiting, ano sasabihin? Ayoko na. O pagka okay na siya, inuman tayo. Halika na, inuman na. Tigas ng ulo mo. Yung iba, may sinabihan ako, bago yung motor. I warned that boy, kapitbahay doon sa Lorenzo. Tuwang-tuwa ako sa kanya kasi nagtatrabaho, nagsusumikap, nagkaroon siya ng bagong motor. Tuwa ako sa kanya doon sa batang yun. Pero ang sabi ko, may lisensya ka ba? Meron po. O, huwag kang magdadrive ng nakainom. Opo! Tapos nabalitaan ko yung sinabi ng boss niya, kaibigan ko yung boss niya eh. Namatay. Madaling araw, sa Alabang, lasing, nagdadrive. Di nakikinig. Kakalungkot yun. Dito sa church, nagtutuwid tayo. Nagsasabi tayo, pero mahal pa rin natin ang isa't isa. Amen? Pag tinuwid, sinabihan kayo, kahit sino man dyan sa nakakatanda o kahit hindi nakakatanda sa inyo, mas bata sa inyo, but what the person is telling you is truth and a warning, take it. Let it teach you. At ako bilang pastor, sa pulpito, hindi po para magparinig, kundi para ituwid po tayo, kasama tayong lahat, kasama po ako doon. Kaya minsan nanghihirap mag-preach. But the Lord wants us to be safe. And so allow even yung pain natin to teach us. To teach us submission. Kung na tayo nasaktan na, ang kulit, huwag ka na't makulit. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na makulit. Sige, tapikin mo ng may pagmamahal, hindi yung galit yung may pagmamahal. Sabihin mo, huwag ka na makulit. Diba, ang kulit natin talaga. Hello! I'm saying this with love. Ako nagpipray ako, Lord, tulungan mo po kami na mahalin ka namin, mahalin namin ang iyong salita. Of course, I believe mahal niyo si Lord, pero yung deeper, yung kanta kanina, di ba? Deeper, hindi lang sagi. Yung pagmamahal natin sa Lord, minsan sagi. Sa gigilid lang yung pagmamahal. Deep, dapat deep. Amen? Hello? So learn. Let your pain teach you. Basahin natin yung word. Second, this is James 1, chapter 2, verse 4. 1, 2, 3. Because finish its work so that you may be mature. Mag-mature and complete, not lacking anything. Pain develop perseverance. It builds humility. Pagka may pain, let it build humility sa atin. Nagpapakumbaba tayo, Lord, kailangan talaga kita. Diba? Pag may pain talaga at gusto pa ba natin lumala yung pain? Kung konti lang, okay na. Pero yung talagang patandi ng patindi yung pain, talagang humility talaga eh. Pati nanay, natatawag mo eh. Di ba, nanay ko! Diyos ko, sakit! Ay, di ba, dati, you look tough. Oh, kaya ko to. Pagka talagang masakit na itsura ko nung pinakita kong picture, di ba? Yung tinuturukan ako ng ano yun? Rabies. Tsura ng mukha ko, talagang na-humbled ako, nawala yung gandang lalaki ko. Grabe. So, it builds humility, compassion. Well, pag may pain kang naranasan, at the same pain ang nararanasan ng kapatid mo, you build yung compassion doon sa kanya. Hello? Pareho kasi kayo na naranasan eh. Oh. Kaya si Jemima at si Casey, nagkainlaban, pareho sila ng naranasan na pain. Parehong, di ba? So, compassion, wisdom, and dependence on God, kailangan ay mabuild sa atin yan. Let it
teach us. And eto, some lessons are learned only through suffering. Yun ang totoo. We may never understand and comprehend completely why God allowed such pain in your life. Hindi mo maintindihan ng lubusan, bakit Lord dumating ang sakit at sakit na ito sa aking buhay? Hindi mo maintindihan, but in the face of eternity, in the mind of a wise God, He has a reason. No matter what your pain is, trust the Lord. Because pain are the best teachers sometimes if we take it. May mga unfair talaga. Wala yung hustisya talaga. Masakit talaga. At baka masisi mo pa ang Diyos. Pero I tell you, you may not understand it, but trust the Lord. Meron pa rito, Psalms 119, verse 71. Basahin natin. 1, 2, 3. Sabi nung psalmist, ay mabuting ako ay na-afflict o nasaktan. Dahil dito, natutunan ko yung mga salita. Natutunan ko ang yung mga kalooban. Pero kung tatalon ka o babalik ka ng basa sa Psalms 119, verse 65 or 67, ang sabi ay ganito, sinulat ko na lang. Before I was afflicted, I went astray. But now, I obey your word. Before I was afflicted, bago ako nasaktan, I went astray. Ibig sabihin, bago ako nasaktan, ako ay lumayo sa iyo. Ako ay naligaw ng landas. Pero, ngayon, sumusunod na ako sa iyo. Why? Because of pain. He learned sa kanyang pain. Mga kapatid, isang kahangalan kung tayo po ay patuloy sa ating katigasan ng ulo na nagbibigay sa atin ng pain at sinasabihan tayo at ayaw pa rin nating umalis. That is stubbornness. That is unbelief. So mga kapatid, it's better for us if you experience pain because of our stubbornness and sinfulness, better change our ways. Amen? Magbago tayo. Sasaktan ka na nga eh. Minsan nasaktan tayo ng iba, eto yung matindi. Nasaktan tayo ng iba, nasaktan na tayo. Pagkatapos, dinadagdagan pa natin ang sakit natin. Paano paraan? Hindi natin siya pinapatawad. Hindi ka mapapalaya at hindi ka gagaling. Hindi ibig sabihin, walang hustisya ang Diyos. Hayaan mo kaya hindi mo pinapatawad, gusto mong lagay sa iyong kamay ang hustisya. Gusto mong pukpukin. Hello. Gusto mong gumanti. Hello. Gusto mong, di ba? Ako nga, minsan pagka yung pasensya na magkukumpisal ako, minsan pag yung hindi po ako natutuwa, medyo palalambutin ko yung salita ko. Pag hindi ako natutuwa sa isang kwento at sa isang tao na may ginawang masama, sasabihin ko sa misis ko at kila Jemima at kay Sam, ewan ko narinig na nga nila. Sabi ko, ang sarap itali sa sa puno na may langgam. Tapos bubuhusan mo ng asukal. Torture, Ganun ako mag-isip minsan eh. Lalagay mo sa mata, saan? Tapos unti-unti mo tatanggalin yung minsan ganun ako mag-isip. Torture. Buti na lang na born again ako, pinatawad ako ng Diyos. Amen? Tapos magsisisi, oh Lord, patawarin mo ko sa iniisip ko. Minsan kasi talaga naman. Pero hindi po yun dapat ang gagawin natin, kundi, Lord, ikaw na po ang bahala sa tao ito. Ikaw po ang tunay na nagbibigay ng hustisya. Amen? Hello? Tatapusin ko na, natatalo na ako ni Simon. Pain can become one of God's greatest classroom, mga kapatid. Let your pain teach you.
Let God's grace sustain you. Basahin natin, 1, 2, 3. Basahin natin, 1, 2, 3. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Mga kapatid, ito'y sinabi ni Pablo kung saan nanalangin siya, natanggalin ni Lord yung thorn in the flesh niya. Hindi sinabi kung ano talaga yung thorn in the flesh. There are different interpretation regarding the thorn in the flesh. Pero ang isang maganda rito, we can apply any kind of pain do sa thorn in the flesh ni Pablo. Ano man yung thorn in the flesh niya, it means it relate also to us. That all of us, regardless of pain, what kind of pain you have, ay sabi ni Pablo, oh Lord, ano man itong pain na ito, itong thorn in the flesh, tanggalin mo. 3 times he prayed, sabi, but the Lord said to him, my grace is sufficient for you. Hindi tinanggal ni Lord. Sinustain siya ni Lord sa pain. Sometimes there are pains na hindi basta matatanggal agad. Of course, in the future, all pains will be gone. But in your life, there are times na yung pain na yun, all throughout your life, the pain is there. Mawawala na lang pag kinuha ka na ni Lord. Kaya nga, maging sa sakit, may tinatawag na chronic. Kahit sa sakit, may tinatawag, pain yun eh. Hindi tinatanggal ni Lord. Inalaw ni Lord. Pero because of those chronic pain, pag nararamdaman mo talaga, Lord, kailangan kita. Amen? Actually, si Jacob na naging Israel, nung hinataw ni Lord o hinawakan ni Lord ang kanyang dito, anong tawag dito? Tay. Magmula nun, si Jacob na malakas, kung maglakad na, ganon, kinakaladkad niya na ang kanyang legs. Kasi masakit. Pero because of that, naging mas dependent siya sa Diyos. Hindi sa kanyang sarili. There are pains na hindi natatanggal talaga for life. Pero isusustain ka ni Lord. Pag sinabing isusustain ka niya, sasamahan ka niya, bibigyan ka niya ng biyaya, enablement. Grace is God's enablement. Kakayanan para matiis mo, malampasan mo yung mga hirap. Not every pain is removed immediately. Sometimes, God changes our circumstances, yes. Other times, He strengthens us. Other times, pinalalakas niya tayo to endure them. His grace is enough for every season, mga kapatid. When healing is delayed, God's grace will never fail. When healing is delayed, yes, nandyan yung pain mo, pero yung biyaya ng Diyos, nandyan pa rin. He will never fail. Yes, may pain sa'yo ngayon. Lord, binigay ko na sa'yo, bakit nandito pa? It doesn't mean God is not with you. God's presence is always with you. God's grace will sustain you. Last, panoorin natin. 1992, Derek Redmond came. Bakit walang sound? Ulitin nga natin. Pwede ba? Ayan. Hindi ako yan. Si Redmond, hindi Edmond. Redmond. Ipipindit ko ba bang isa? 1992, Derek Redmond came to Barcelona with one dream, an Olympic medal. He was favored. He was flying until one snap, a torn hamstring. In an instant, everything was gone. Ulit. Paano, Glenn? Sige. Tapos na po ako malapit na. Diyan na lang ako matatapos. Ayan.
1992 came to Barcelona with one dream, an Olympic medal. He was favored. He was flying until one snap, a torn hamstring. 1992, Derek Redmond came to Barcelona with one dream, an Olympic medal. He was favored. He was flying until one snap, a torn hamstring. In an instant, everything was gone. Most would have stopped. Most would have accepted defeat. But Derek Redmond refused to quit. With every painful step, he chose to finish what he started. Then something unbreakable happened. His father ran to him. You don't have to do this. He said. Derek answered. But I have to finish. His dad replied, then we'll finish together. True victory isn't the medal. It's the courage to keep going even in hard times. Derek Redmond never won gold, but he showed the world what gold is made of. Amen. Maiksi lang siya, si Derek Redmond ay favorite noong 1992 Barcelona Olympics. At ang problema, along the way, struck ay... saan ba yung hamstring? Dito ba? O dito? Dito, no? Masakit yon. So, yung litid ba yon? O ano? So kahit masakit na masakit, gusto niyang tapusin. At pagkatapos, yung tatay niya tumatakbo, layo-layo doon sa stadium. Tapos sinaharang ng mga gwardya, nilampasan yung mga gwardya, tumalon. At sabi niya sa anak niya, hindi mo naman kailangan tapusin, anak. Hindi, kailangan kong tapusin. Okay, kung dapat mong tapusin, gusto mong tapusin, then we will do it together. Sabi niya, nakita niya, di ba? And extension ito ng Father's Day. Yeah? Extension ng Father's Day. May mga pain tayo, we want to finish our race. Alam niyo, yung mga winner, hindi naman laging ikaw ay nauna. At hindi laging ikaw ay may place, minsan kulelat ka. Pero winners, ang winner ay yung tinapos. At least tinapos. At kahit masakit, tapusin mo. Ang Kristyanismo, tapusin mo. Ang pananampalataya, tapusin mo yung pananampalataya. Of course, tutulungan ka. Kasi ang sabi ng Bible, I am the Alpha and the Omega. What I have begun in you, I will finish it. Sabi ng Philippians 1:6. Mga kapatid, in your pain, reminder, kasama natin yung ating Diyos. Amen? There may be pain in your life, but God will sustain you. God will help you. And for sure yun. Masakit, pero kasama mo si Lord. Do not waste your pain. But do not waste God's pain for you. Jesus died for you. The Father in heaven gave His Son for you. Masakit yun. So do not waste your pain. Do not waste God's pain. Amen? At nakita natin isang magandang ilustrasyon na yung tatay tumakbo, tinulungan yung anak para makatapos. Ganon din ang bawat isa. Tinutulungan tayo ng ating Ama, ng ating Diyos, para matapos natin ang anuman na ang inumpisahan natin. Sa mga nagtapos at magtatapos, tinutulungan kayo ng inyong mga magulang, pero higit sa lahat, ng ating Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, in conclusion, don't waste your pain. Let Jesus heal it. Basahin natin. Let it warn you. Let it teach you. Let God's grace. Let us all rise up. Again, maaaring walang pain sa inyong buhay ngayon, pero hindi ito panakot. Realidad ng buhay, may pain. Pero anumang pain ang ating madaanan, kasama natin ang Panginoon. Let the Lord heal you. Let it be a warning. Let it teach you. And let the grace of God sustain you. All bow down. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito.
Salamat po sa Tob Church, sa Tob people who are here to worship you. We are here to worship you. And we are here to say, Lord, we need you. Taas natin ang ating mga kamay. At if you have pain in your life, whatever kind of pain, physical, emotional, spiritual, relational, habang tinataas mo ang iyong kamay, sabi mo, by faith, you think about your pains, nakataas ang iyong kamay, niisip mo na yung mga pain mo nasa kamay mo, ibigay mo kay Lord. Lord, these are my pains. I'm giving them to you, Lord. Nasabi mo sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay at sugat, kami po ay nagsipagaling. Pagalingin mo po kami, Panginoon, anumang kagalingan ang kailangan ng aking mga kapatid. Physically, Lord, I pray healings. Maging yung anak ni Belen right now, si Nini, I pray healings right now. At sino mang mga may sakit karamdaman ngayon sa aming mga kapatid, I pray healings. In Jesus' name. At sa bawat kapatid na nandito, emotional, psychological healings na kailangan, spiritual healings, or relational healings. Deep down, inner healings, heal us, Lord. Instantly, we pray. But if not instantly, progressively, you will heal us, sustain us sa pagdaan ng mga araw. Salamat po sa iyong pangako na hindi mo kami iniwan at pinapabayaan. We give all glory to you. May our week ahead be a blessing to you and a blessing to others, and also bless your people, the Tob people. Use us to win people, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y magkakaloob. Ikaw at ako ay pinili ng ating Diyos upang sumamba sa lugar na ito. Handa ka na bang sumayaw at magpuri sa Kanya? Purihin natin ating Diyos Ama. Halika at sumamba at magpuri sa Kanya. Itaas mga kamay, sabay-sabay, hallelujah. Sama-sama tayong umawi, sama-sama tayong magpuri sa nag-iisang Diyos natin, the God of blessing. Si Sherlyn, pwede ka? Magtataas. At saka si Jane na lang. Si Jane. Jane. Sabay niya, no? Yan. Taas natin yung mga kaloob. And let's pray. Malipit. Okay. Heavenly Father, salamat Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mong Diyos, O Lord. Salamat Panginoon sa bawat kaloob na ito at itinataas namin sa iyo bilang aming papuri, Panginoon. Lord, kine-claim namin ang iyong salita na bubuksan mo ang durungawan ng langit at kami pagpapalain, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. We declare blessing upon blessing sa bawat isang nagkaloob na ito. We declare good health, good relationship, Panginoon, and provision sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Tinataas ko, Lord, si Sherlyn at si Jane, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Ano man yung mga challenges nila, Lord God,
sasamahan mo po sila at patuloy kang magpapakahayag sa kanila. We pray blessing upon blessing sa kanila, Panginoon, and good health. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, ano muna tayo? Pakita lang natin yung kahapon po, umattend po ng youth conference yung mga youth natin. So, ito po yung highlights ng youth conference nila yesterday. Salamat kay EJ. Yun, praise the Lord. Just want to acknowledge yung youth. Puro youth yung mga ano natin ngayon, worship team. Amen. Palakpakan natin. Of course with Kuya John Paul Youth, pinaka-youth. At good job sa youth leader at kay EJ and sa worship leader team, yung mga nag-encourage para yung mga youth ay makatugtog. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May nangyayari sa church. God bless you at lalago pa yung mga kabataan yan. Amen. Amen. So marami-rami sila, parang 26 or 27 na youth kahapon ang umattend ng youth conference. So patuloy nating palakasin yung mga youth kasi kailangan po talaga yan ngayon na mailapit natin sa Panginoon yung mga kabataan. So dahil po brown out last week, hindi po tayo nakapag-birthday celebrant. So for this, ngayon po, yung mga birthday celebrants natin. Oh, tugtog naman tayo happy birthday. Ayan, si AJ, June 9. Si Paolo, wala si Paolo, June 12. Ayan, ang ating drummer, June 11. Si Brother Arnel, June 30. Happy birthday to you. Si Sister Ruby. Happy birthday to Si you. Nash, June Happy 18. birthday to you. Si Diane, June 19. Ang dami may birthday. Si Amor, June 30. Yan, happy birthday. So, sa lahat po ng birthday celebrants, dito na po tayo. Yung mga hindi po natawag na birthday ng June, dito na po tayo para po kayo ay maipanalangin. Dito na po lahat po ng birthday celebrants. Dito na po tayo. Huwag na kayong mahiya, it's a blessing. Aba, si tatay din pala, birthday. Bakit hindi nakasama si tatay? Nauna siya, hindi ko lang nakita. Si Tatay Bert, si Brother Arnel, sino pa? Si AJ, at saka si Ate Dayan. It's their birthday. Sino pa? Yung mga si Nash, yung mga, baka meron pa pong hahabol na birthday celebrants ng June. Yan, no? Oh, mga nagpopogi ang mga atatay. AJ, ayan. Sinong mag-jello? Kasama ka jello, ha? Sino bang pagpe-prayin natin? Arina, halika. Ikaw mag-pray sa birthday celebrants. Si Rina. Wala sila, Paolo. Last week nandito sila sa brownout. Sige po, extend po natin ang ating mga kamay sa kanila, sign ng pagbe-bless sa kanila. Lord, salamat sa araw na ito, sa buwan ng June, Lord. Pinanganak ang bawat isa sa kanilang nandito sa stage. Salamat, Lord, sa buhay,
Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa kanila. Salamat, Lord, pinili mo sila bilang mga anak mo, Panginoon, at nakakilala sa inyo. And we pray blessing. We speak blessing, Lord. We speak overflowing blessing sa kanila, Lord. Good health, Lord. At patuloy, Lord, samahan mo sa kanila. Sila, Lord, sa buong buhay nila, panibagong lakas, Lord God, panibagong kasiyahan, Panginoon, sa kanilang puso, na Ikaw ay kanilang makasama, Lord God. Ikaw ay kanilang purihin, Ikaw ay kanilang sambahin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy, Panginoon, na sila din ay maging blessing sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kakilala, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang trabaho, Lord. Marami pong salamat. Selyuhan mo sila, Lord, ng inyong banal na dugo simula ulo hanggang talampakan. At patuloy, Lord, lalago sila, Panginoon, ng may takot sa inyo. Lalago, Lord, sa pagbabasa ng iyong mga salita, Lord God. At lalago, Panginoon, sila, Lord, araw-araw sa inyo. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday po sa lahat ng ating celebrants. So, bago po tayo magtapos, announcement lang po ay meron pong meeting lahat po ng mga magba-Bible school. So, thank you, Lord. May mga mag-a-attend po ng Bible school dito. So, currently po nasa 8 po, kasama si Macdo. Amen. So, online. So, baka may gusto pang humabol na mag-Bible school, pwede. Doctrine po, Doctrine 1. So, it's about the doctrine about God, Jesus Christ, sa salvation and Trinity yata yung isa. So, sige po, let's all stand and close in prayer. Ay, si Sop. Closing prayer, Sop. So let us bow our heads and close our eyes, feel the presence of the Lord. Lord God, nagpapasalamat po kami sa opportunity na ito na nagsama-sama kami dito to worship you, to praise you, Lord. At itaas sa iyo ang aming buhay, Lord. We surrender ourselves to you. We surrender our pain to you, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga pain na ito para kami po ay matuto, kami po ay mag-grow, maging warning sa amin, Lord. Papasalamat po kami sa yung salita na shinare po sa amin ngayon ni Pastor, Lord. We pray, Lord, na may apply po namin ito sa aming mga buhay. Lead us, Lord, to a path that pleases you, Panginoon, and always bless us, Lord. Siksik, liglig, umaapaw. Tinataas po namin sa iyo ang lahat. In Jesus' name, amen. See you po next Sunday.